Isang Batangkenyong walang takot. Walang Walang inuurungan. Umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Ito, unahin muna natin itong video na naandi dito sa ating screen na kung saan mga kababayan, kada magla-live ako, kada mag-upload ako, ang laging ikino-comment ng mga Duterte supporter or ng mga DDC supporter mga kababayan, bakit daw hanggang ngayon, wala pa yung 20 pesos na kilo ng bigas na ipinangako ni PBBM. So ngayon mga kababayan, kahit nung una, kinwestiyon ko din yan. Yan tungkol sa 20 pesos na bigas, bakit hanggang ngayon, wala pa mga kababayan. Pero, nung binalikan lahat ng mga video nitong si PBBM about dun sa 20 pesos na kilo ng bigas, mga kababayan, doon ko na-realize na magkaiba pala yung pangako sa pangarap. Ano po, dahil lang sinasabi ng ating presidente, ang pangarap niya mga kababayan, mapababa yung kilo ng bigas at umabot ng 20 pesos mga kababayan. So sa madalit salita, hindi po nangangako ang ating presidente na magiging ganon yung kilo ng bigas. Ang sinasabi niya, yun yung pangarap niya na gusto niyang mangyari. Mga kababayan, hanggat kaya niyang gawin, gagawin niya para mangyari yon. Ibig sabihin, pangarap niya mga kababayan. So ngayon, eto pakinggan po natin, etong nakita nating video dito sa TikTok nung nagharap tayo ng cut na video mga kababayan. Ano po, so ito i-play na po natin. Maganda at nagiging resulta, makikita ninyo yung halimbawa yung bigas, yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Di ba mga kababayan, napakaliwanag nung sinabi ni PBBM. Eto, kaya ko ipiniplay to, isinisingit lang natin sa topic natin, pero hindi yan yung topic natin mga kababayan. Ang sa akin lang, doon sa mga Duterte supporter na gustong bumato or batuhin itong ating presidente ng iba't ibang issue, hindi po ipinangako ng ating presidente yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kung hindi, sana mangyari or gusto niya mangyari dahil yun po yung kanyang pangarap. Ibig sabihin mga kababayan, magkaiba yung pangarap sa pangako. Ano po, tandaan nyo po yan. Ipagpatuloy pa natin. Hindi pa tayo umabot doon. Dahan-dahan palapit. Nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan. Tapos yung ginawa natin, halimbawa doon sa sibuyas, ganun din. Para biglang nagtaasan lahat, na kulang sa produksyon, ginawa namin, dinagdagan namin para bumaba rin ang presyo. Asukal, ganun din. Umakyat yan ng 100 plus ang bawat isang kilo. Ngayon ay nasa 85 and below na. Kaya nakita, kagaya nga ng sabi ng ating butihing gobernador, sabi niya, naubos agad. Talaga mauubos agad, kaya't maganda naman. Napakaliwanag ng sinabi dyan ng ating presidente, yung pangarap niya. Ano po, yung sinabi niya na pangarap niya na gusto niya mangyari. Yung bumaba, yung kilo ng bigas at pumatak sa 20 pesos na lamang po, yung isang kilo. Mga kababayan, ngayon, yung mga basher dyan ng ating presidente, yung mga sumusuporta dati kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na ngayon ay binabati ko sa ating presidente at hinahanap yung 20 pesos per kilo ng bigas, mga kababayan, na ipinangako daw ni PBBM, mga kababayan, gusto ko lamang pong liwanagin sa inyo. Magkaiba po yung pangako sa pangarap. Ano po, ang pangarap ng ating presidente mapaabot ng 20 pesos per kilo yung bigas, pero hindi po siya nangako na magagawa niya agad-agad yon, mga kababayan. Ibig sabihin, magkaiba yung pangarap sa pangako. Yung pangarap kasi yun yung gusto mong mangyari or inaasam-asam mo na mangyari. Yung pangako naman, nakapagbitaw ka sa isang tao ng isang salita na kailangan mong tuparin. At yun yung pangako, mga kababayan. Pero na lamang, kung katulad ka ni Duterte na nangako na 3 to 6 months, mawawala ng ipinagbabawal na gamot dito sa Pilipinas na hindi natupad, yun yung pangakong napako. Magaling yung magaling yung maliwanag tayo, mga kababayan. Ngayon,
punta na po tayo dito sa main topic natin na kung saan mga kababayan may matinding banat po etong si Montulfo dito po kay dating Pangulong Duterte. Di umano, mga kababayan, na kung saan sabi dito, opinion. Ito, opinion. Abante, una sa balita. Yan po yung source natin. Takot ba si Digong kay Xi Jinping? Patanong mga kababayan. Ngayon, basahin natin etong nilalaman noong balita about dyan. Sabi dito mga kababayan, eto daw. Kung makikita ninyo, sabi dito, nakakapagtaka ang dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Matapang siya na murahin noon si US President Barack Obama. Pero bahagang buntot siya kung kaharap niya si Chinese President Xi Jinping mga kababayan. Dahil kung matatandaan nyo, kaya naman naging kaaway natin yung iba't ibang bansa mga kababayan na hindi natin naging kaalyado nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil mga kababayan pinagmumura po niya. May mga times na kapag ka nagtatalumpate etong si dating Pangulong Duterte, minumura po niya yung presidente ng US mga kababayan. Ngayon ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, di pinaglaban ni Digong ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea na inihatol ng Permanent Court of Arbitration o itong tinatawag na PCA na pag-aari ng ating bansa at hindi ng China. Mga kababayan, yan nga yung yan nga yung lagi nating pinupunto ngayon. Diba sinasabi ni Banat Bay, kung matatandaan nyo, na-discuss natin yung balita na inilabas ni Banat Bay na kung saan ang sinisisi po nila etong si Pinoy kung bakit daw po nakipagkasundo dito sa West Philippine Sea. At sinasabi nitong si Banat Bay na ito daw si Pinoy yung unang may kasunduan dito sa West Philippine Sea mga kababayan. Itinuloy lamang daw po nitong si dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, ang pinupunto kasi dito ng sambayan ng Pilipino, naglabas na kasi ng desisyon itong PCA na iginawad sa atin, mga kababayan, yung mga pinag-aagawang teritoryo na kung saan tayo po yung kinilala, na tayo po yung nagmamay-ari ng mga teritoryo na kinakamkam ng China. So ngayon, ang ikinagagalit dyan ng sambayan ng Pilipino, kung alam ni dating Pangulong Duterte na atin na yung mga teritoryo na ipinaglalaban natin, bakit hinayaan pa niya na China yung magmaniobra? Bakit pumasok pa siya sa isang kasunduan na hindi niya alam kung ano yung magiging resulta? Yan po mga kababayan yung ipinupunto ng sambayan ng Pilipino kung bakit si dating Pangulong Duterte kanilang binabalikan ngayon at sinasabi na dapat imbestigahan na sa Senado yan, na dapat imbestigahan na sa Kongreso yan. Ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, sabi pa ni Montulfo, lumalabas na ngayon ang mga maling mga pulisiya ni Digong sa pakikitungo sa China. Gaya ng inamin ni dating presidential spokesman Harry Roque ang kasunduan na hindi magdadala ang Pilipinas ng mga materyales sa nakasadsad na barkong RPS Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea or itong tinatawag na BRP Sierra Madre. Sabi pa dito, ang kasunduan sa pamamagitan ng Gentleman's Agreement sa pagitan ni Digong at Xi Jinping, ibig sabihin ay walang kasulatan. Kumbaga, oral o verbal na kasunduan mga kababayan. Diyos mio, bakit di naman pinayuhan ng mga legal at political advisor ni Digong na mali ang kasunduang ginawa niya kay Xi Jinping mga kababayan? Sabi pa dito, nasaan na si Roque? Nasaan na si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo? Nasaan ang Executive Secretary na si Salvador Medialdia? Nasaan ang Solicitor General noon na si Jose Caleda mga kababayan? Kasi nga naman, alam nila na yung papasukin ni dating Pangulong Duterte ay aasahan po yan ng bansang China. At alam din naman ng mga kasamahan ni dating Pangulong Duterte mga kababayan na kahit verbal yung kasunduang yon mga kababayan ay papahalagahan po yon ng bansang China. Kaya nga kung makikita nyo, ngayon, tuwing haharasin tayo ng China, anong sinasabi ng China? Hindi tayo marunong tumupad sa mga kasunduan. Kumbaga, parang ang dating mga kababayan, walang isang salita ang mga Pinoy. Ano po? So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin, etong sinabi nitong si Montulfo. Pawang ang mga abogado, ang mga binanggit ko mga miyembro at gabinete ni Digong noong panahon ng pakikitungo ni Digong kay Xi Jinping. Sabi pa dito, di man lang binigyan ng payo ng mga ito na mali ang Gentleman's Agreement ni Digong kay Xi Jinping tungkol sa kay hinatna ng Sierra Madre. Kasi nga, wala tayong naging pakinabang, walang naging pakinabang ang sambayan ng Pilipino mga kababayan doon sa naging kasunduan nitong si Duterte kay Xi Jinping. Kasi nga, lahat ng kapakinabangan doon sa kasunduang yon mga kababayan ay puro China yung umane.
Bakit? Dahil alam nila kapag ka nabulok yung BRP Sierra Madre, kapag ka napabayaan yon at tuluyan ng nawala, mga kababayan, sa madalit salita, tuluyan ng nasira, madali na para sa China ang sakupin yung Ayungin Shoal. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, bakit hindi ibinunyag sa publiko ang gentleman's agreement ni Digong kay Xi Jinping? Mukhang tama si dating Justice Secretary Laila de Lima na duplicity o panluloko sa taong bayan, Pilipino ang ginawa ni Digong at ni Xi Jinping, mga kababayan. Kung pinagkakatiwalaan ako ni Digong bilang kanyang special envoy to China noon, dapat binulungan man lang niya ako. Yan po yung sabi dito. Ibig ni Duterte kasi nabahain tayo ng bilyon-bilyong dolyar na investment na galing sa China. Pero wala namang pumasok na sa mga investment, mga kababayan. Kasi ang inaasahan siguro ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kapag nakipagkasundo siya sa bansang China or nakipag-gentleman's agreement po siya, babahain tayo ng dolyar na mga investment galing sa China. Pero ang tanong, nasaan yung sinasabing dolyar na investment? Wala nga. Diba, mga kababayan? Kaya nga kung iisipin nyo, yung ginawang hakbang ni Digong na lihim na kasunduan na itinago nila sa gentleman's agreement, mga kababayan, ay isang malaking kalokohan po yan. Kaya nga kung makikita nyo, sinasabi nung iba na nagbibigay ng opinion hinggil po dito sa sinasabing gentleman's agreement ni Duterte, mga kababayan, sinasabi nilang katraidoran or kataksilan, mga kababayan, sa sambayan ng Pilipino yung ginawa ni Duterte. Bakit? Kasi hindi niya ipinaalam sa publiko na makikipagkasundo pala po siya. Mga kababayan, ang problema nga dito, kung makikita nyo pag nagsasalita si Harry Roque, si Panelo, mga kababayan, mukhang napakatatalino, pero hindi nila nabigyan ng payo itong si dating Pangulong Duterte na mali na yung kanyang pinapasok. Diba? Hindi nyo ba nakita, mga kababayan, hindi nyo napansin? Hindi nyo napansin yung ginagawang hakbang ni dating Pangulong Duterte, tapos yung ginagawang pagsasalita ng spokesperson nitong si dating Pangulong Duterte na si Harry Roque, mga kababayan, at saka nitong si Sal Panelo. Di ba kung magsalita sila against kay PBBM, akala mo ang gagaling. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo po dito sa inilabas na balita ng Abante Una sa Balita, kini-question sila dito. Bakit? Kasi unang-una, hindi man lang nila nabulungan si dating Pangulong Duterte na sablay na yung kanyang ginagawa. Diba sabi dito ni Papa Chu, bumahama ng pera, nasa bulsa nga lang ni Pulong, 51 billion. Biruin nyo yun, may 51 billion pa na ganon. Mga kababayan, diba? Kung titingnan talaga, napakarami ng mga pagkakamali na ibinabato kay dating Pangulong Duterte ngayon na yung iba napapatunayan na. Mga kababayan, katulad na lamang po ng pag-abuso niya doon sa kapangyarihan na kung saan, mga kababayan, sinusubukan niyang iparibok yung amnestia ni Trillanes na iginawad dito kay Trillanes, mga kababayan. Mamaya pag-usapan natin yung tungkol dyan. Ngayon, mga kababayan, napakaliwanag naman ng sinasabi dito sa balita ng Abante Una sa Balita na kung saan, mga kababayan, ang mismong nag-ano po niyan ay si Ramon Tulfo o etong si Montulfo, mga kababayan, na kini-question niya etong gentleman's agreement ni Duterte na kung saan, mga kababayan, isang pagpapatunay at pagpapakita ng pagiging duwag pagdating dito sa bansang China. Bakit? Kasi kung hindi talaga bahag ang buntot ni dating Pangulong Duterte, di umano dito kay Xi Jinping, mga kababayan, dapat matuto siyang mga tuwiran or dapat nangatuwiran siya doon sa mga iniaalok na kasunduan ng bansang China. Pero anong ginawa ni dating Pangulong Duterte? Oo lang ng oo. Diba? Anong ginawa niya? Kada may si Xi Jinping, oo lang ng oo. Tulad nung pinayagan niya na mangisda, mga kababayan, sa ating mga bakuran etong China, oo lang ng oo. Kaya hindi na rin katakataka, mga kababayan, kung bakit si dating Pangulong Duterte ay binabalikan ngayon ng sambayan ng Pilipino. Dahil kung alam yan ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan, at kung meron silang maipapakitang video na talagang ipinablik nila yung kasunduan with China, mga kababayan, hindi sana sila babalikan ng publiko ngayon. Kaso nga lang, wala, mga kababayan kaya nga naging secret deal agreement kasi nga, wala, mga kababayan, walang nakakaalam kahit isa sa sambayan ng Pilipino. Kung hindi, siguro yung cabinet member ni Duterte, yung iba, yung mga nakakaalam at saka si Duterte. Mga kababayan, kaya ganyan na lamang yung pagtatanggol nitong si Sal Panelo dito kay dating Pangulong Duterte kahit inamin naman ni Harry Roque na may kasunduan talaga.
Diba mga kababayan, kayo po ano po ang komento ninyo hingil po dito sa banat ni Ramon Tulfo dito kay dating Pangulong Duterte tungkol sa gentleman's agreement. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin mga kababayan na kung saan eto balikan natin yung tinalakay natin nung nakaraan mga kababayan about sa pagbibintang ni Harry Roque na siya din mismo yung naglulong sa kanyang sarili. Bakit mga kababayan, di ba pinagbibintangan ni Atty. Harry Roque si Trillanes na ibinenta yung Scarborough Shoal. Ngayon mga kababayan, pakinggan nyo itong balitang ito kung paano niya pagbintangan etong si Trillanes. Tapos ngayon, pakinggan natin itong balitang ito 2 years ago kung ano yung paliwanag niya about sa Scarborough Shoal mga kababayan na sinasabi niyang ibinenta ni Trillanes nung panahon ni Pinoy. Mga kababayan, habang ipinagtatanggol ni Harry Roque etong si dating Pangulong Duterte dahil nga pumasok sa labag na kasunduan na malaki ang posibilidad noon nung panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte na ma-impeach po siya dahil nga nakipagkasundo sa China, mga kababayan, ng labag sa saligang batas ng Pilipinas. Ano po? So anyway, ngayon ito i-play po natin itong nakita nating balita. Noong nakaraan pa ito. Inakusahan ni Attorney Harry Roque si dating Senador Antonio Trillanes na ibinenta umano sa China ang Scarborough Shoal. Tinabla naman yan ni Trillanes. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kung si Pangulong Rodrigo Duterte mayroon gentleman's agreement sa China kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Meron naman daw secret agreement sa China si dating Senator Antonio Trillanes. Ayon yan kay dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Ibinenta raw ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Rililing. Sa madalit salita, kaya nawalan tayo ng control sa Scarborough Shoal mga kababayan dahil daw ibinenta ni Trillanes ayon kay Atty. Harry Roque. Pakinggan pa natin. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Tinawag namang niyang fake news si Trillanes. Dagdag pa niya, sa panahon ni Aquino, napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Hindi. Kung tutusin talaga mga kababayan, kahit hindi kilalanin talaga yan ng Administrasyong Marcos. Kasi nga, unang-una, bago na yung ating administrasyon at hindi naman yung Administrasyong Marcos yung nakipagkasundo sa bansang China. Kaso nga lang mga kababayan, merong consequence na tinatawag dyan. Ang sasabihin ng bansang China, hindi marunong tumupad ang bansang Pilipinas sa napagkasunduan sa pagitan ng bansang China at saka ng Administrasyong Duterte. At dahil dyan mga kababayan, magtutuloy-tuloy yung panghaharas ng China sa bansang Pilipinas. Ano po pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea? Yan po yung consequence na malaki sa ginawa ni dating Pangulong Duterte na pakikipagkasundo sa bansang China. Ano po ipagpatuloy pa natin? Yan, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Nagbabalita mula sa frontline. Maliwanag dyan. Ano yung pag-aakusa ni Harry Roque? Si Trillanes daw yung may agreement sa China na kung saan ibinenta daw yung Scarborough Shoal kaya daw po nawala. Nawalan tayo ng kontrol mga kababayan.
doon sa pinag-aagawan na teritoryo na kung saan sinasabi ni Harry Roque ibinenta ni Trillanes. Ngayon, pakinggan naman natin itong balita na nakita natin 2 years ago. Mga kababayan, dito madudula si Harry Roque kung bakit nawala sa atin, kung bakit nawalan tayo ng kontrol dito sa Scarborough Shoal. Diba sabi niya kanina, ibinenta ni Trillanes mga kababayan. Ngayon, pakinggan natin habang pinagtatanggol niya etong si Duterte dito sa isyong ito 2 years ago mga kababayan, nadulas po siya about dun sa Scarborough Shoal. So ngayon, i-play po natin. Pwedeng patalsikin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Laban daw kasi sa konstitusyon ang pagpayag ng presidente na makapangisda sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Magtataka kayo mga kababayan na kasi ito natalakay na natin to noong nakaraan, pero nung tinatalakay ko kasi ito noong nakaraan, may napansin kasi ako kaya binabalikan natin ngayon. Mga kababayan, ito kasi yung kung matatandaan nyo, ito yung isang kasunduan pa na pinasok ni Duterte na kung saan pinayagan niya yung mga mangingisdang Chino, mga kababayan, na makapangisda sa ating mga teritoryo or dito sa ating bakuran mga kababayan sa madalit salita, na kung saan sinasabi ni Antonio Carpio na labag daw po sa saligang batas na maging na malaki ang posibilidad na maging dahilan para ma-impeach dapat itong si dating Pangulong Duterte. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin ang mga Chinese. Sagot naman ng palasyo, hindi si Pangulong Duterte ang nagdesisyon niyan. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Yung ginawa ko, sabi ko, you can fish. Tama talaga ako. At hindi maging ang constitutional yan. As a matter of fact, it was in keeping with the law. Noon pa man nanindigan na si Pangulong Rodrigo Duterte na walang mali sa ginawa niyang kasunduan sa China na pwede silang mangisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa loob ng 5 taon, si Duterte pa nga ang nakikiusap na hayaan na lang na payapang makapangisda ang mga Pilipino. Kindly just allow our fishermen to fish in peace. And so there is no reason for trouble. Bagay na ayon kay isang bayan convener at dating Senior Associate Justice Antonio Carpio ay tahasang paglabag sa ating konstitusyon at pwedeng dahilan para ma-impeach daw si Pangulong Duterte. The penalty for that is Congress should impeach him because that's a culpable violation of the Constitution. But unfortunately, that's a political act again. It requires Congress voting. But he has a supermajority in Congress. Sa ilalim kasi ng saligang batas, mandato ng gobyerno na protektahan ang mga yamang dagat sa teritoryo at EEZ ng bansa na lahat ay eksklusibo lang para sa mga Pinoy. Pero belta naman ng palasyo. Go ahead, impeach him if you can. Pero ito pakinggan yung sasabihin ni Roque ito pakinggan yung sasabihin ni Roque. Napakalinaw na sinasabi niya dito kung bakit etong teritoryo natin na Scarborough Shoal is maliwanag na nakakapangisda yung bansang China, mga kababayan, or etong mga Chinese. Ano po? So ngayon, pakinggan nyo po yung sinasabi niya dito. yung pangingisda po sa Boro, hindi po presidente nag-decide dyan. Ang nag-decide po dyan ay yung arbitral tribunal. Tinutukoy ni ngayon mga kababayan, ang nag-decide dyan, di ba binasa ko yun sa inyo mga kababayan, yung about sa Scarborough Shoal, na kung saan mga kababayan ang sinasabi kasi dyan ng tribunal na yung Scarborough Shoal is kahit sino pwedeng makapangisda dahil parang normal na lugar na lamang po yun mga kababayan, na kahit Pilipino, Vietnamese, or etong China, mga kababayan, pwede silang mangisda doon. Kaso nga lang, dahil nga sa ganit etong China, hinaharas nila yung mga Pilipino, mga kababayan, na mangingisda. Ayan, napakaliwanag naman Napakaliwanag ng sinasabi dyan mga kababayan, sinabi din ni Roque na ayon sa tribunal, yung Scarborough Shoal mga kababayan, parang na lamang, normal na pangisdaan na lamang po, na kahit sino pwede makapangisda. So ngayon, ito pagpatuloy pa natin. Roque ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa 9-dash line claim ng China. Idinideklara rin itong common fishing ground ang Scarborough Shoal na 120 nautical miles. Yan, napakaliwanag naman. Attorney Harry Roque, Diba? Anong sinasabi ng arbitral tribunal mga kababayan na kung saan itong Scarborough Shoal, is a common fishing ground na lamang.
Ano po, kahit sino pwedeng mangisda, Vietnamese, Pilipino, Chinese, mga kababayan. Kaso nga lang, ganit ang Chinese at hinaharas nila yung mga kababayan nating mangingisda. Ano po, yung mga fisherman natin. Ibig sabihin, kung itinalagaya na bilang common ground na lamang, mga kababayan, na kahit sino pwedeng mangisda po dyan, ibig sabihin, walang nagbenta. Walang nagbenta sa China. Kaya nga hanggang ngayon, di sinasabi ng China at hindi ikiniklaim ng China na ibinenta sa kanila yung Scarborough Shoal ng Administrasyong Aquino at saka nitong si Trillanes. Napakaliwanag ng sinasabi niya. Ulitin natin ng konti para maliwanag, mga kababayan. Dito kay Roque. Naman ng palasyo. Go ahead, impeach him if you can. Pero yung pangingisda po sa Boro, hindi po presidente nag-decide dyan. Ang nag-decide po dyan ay yung arbitral tribunal. Tinutukoy ni Roque ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa 9-dash line claim ng China. Idinideklara rin itong common fishing ground ang Scarborough Shoal na 120 nautical miles ang layo sa Pilipinas. Ibig sabihin, may traditional fishing rights doon ang mga Pilipino at Chinese fishermen. Therefore, hindi lang po Pilipino nangingisda dyan, pati mga Chino, mga Vietnamese, yung mga merong traditional fishing rights. So, hindi pong sisihin ng presidente, sisihin niyo po yung arbitral tribunal. Pero diba napakaliwanag, mga kababayan, mismong nanggaling yan sa bibig ni Roque. Napakatagal na panahon nang lumipas, tapos ngayong nagigisa sila sa gentleman's agreement ni Duterte, isasabihin niya, ibinenta ni Trillanes, mga kababayan, yung Scarborough Shoal. Diba? Maliwanag naman ang sinasabi dyan, mga kababayan. Base dun sa inilabas na ruling o resulta nitong tribunal, mga kababayan, ay yung Scarborough Shoal is ano na lamang, common fishing ground na lamang po, kahit sino pwedeng mangisda. Ibig sabihin, wala pong nagbenta. Ang nagdesisyon po niyan ay yung arbitral tribunal, mga kababayan mismo. Yan. Maliwanag, Attorney Harry Roque, kung mapapanood mo ito, sana matauhang ka, attorney ka pa naman. Pabago-bago yung statement. Di ba ang attorney, dapat yung statement hindi nagbabago? Kung ano yung sinabi mo nung matagal na panahon, kung ano yung lumipas na taon, dapat ganun pa rin yung sasabihin mo. Alam nyo, sa totoo lang, eto lang yung isang tao na nakita ko na nanggaling sa pagiging public servant na hindi nagbabago yung mga statement, mga kababayan. Si Tito Sen. Tingnan nyo, nung nagkaroon ng matinding problema si Tito Sen about do sa Itbulaga, mga kababayan, tuwing i-interviewin siya, kung ano yung sinabi niya ng napakatagal na panahon, yun din yung sinasabi niya sa interview. Walang dagdag bawas, mga kababayan. Etong si Harry Roque, nagigipit lang sila dun sa usaping gentleman's agreement, pati yung Scarborough Shoal ibinintang sa iba. Kahit eto naman yung katotohanan, mga kababayan. Yan, napakaliwanag. Alam nyo, ito kasi yung problema. Sa Administrasyong Duterte, nagsobra sila sa paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno. Totoo yan, mga kababayan. Yan, napakaliwanag, oh. Sabi niya kanina, ibinenta ni Trillanes yung Scarborough Shoal. Ngayon, 2 years ago, mga kababayan, itong balitang ito, sinabi niya kaya nawalan tayo ng control sa Scarborough Shoal is dahil sa naging resulta ng tribunal, mga kababayan, na kung saan ginawa ng tribunal na normal fishing ground, mga kababayan, yung Scarborough Shoal. Ano po, napakaliwanag naman ng sinasabi dyan, mga kababayan. So anyway, ipagpatuloy pa natin. Daing ng ilang mangingisda, hinaharang daw sila ng Chinese vessels hindi lang sa Scarborough, kundi pati sa ibang pangisdaan nila sa loob ng EEZ. Kaya si Carpio, may iniwan na lang na mensahe sa taong bayan. That's why we want to bring it to the people. Do you want President Duterte or his anointed to continue these policies? Nagbabalita mula sa frontline. Kita mo yung ginawa ni Duterte, napakalaki ng impact, mga kababayan, sa publiko. Tapos yung pagsisinungaling pa ni Roque, isama nyo pa yun ngayon. Abogado pa naman. Anyway, pagpatuloy pa natin, mga kababayan. Ngayon, eto, may nakita tayong balita kanina na kung saan, mga kababayan, yung sitwasyon sa West Philippines, mga kababayan, hindi daw dapat baliwalain. Ayon po yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano po, na kung saan, mga kababayan, dito nyo makikita na hindi pakikipaggera yung gusto ng ating presidente. Ang gusto lamang po niya is gampanan natin bilang isang Pilipino at
bilang isang mamamayang Pilipino na nakatira sa Pilipinas na ipaglaban natin yung mga teritoryo natin na kinakamkam ng mga dayuhan, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin itong nakita nating balita na kung saan, mga kababayan, mismong si PBBM po yung nagsabi. Ito, i-play po natin. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi dapat baliwalain ang nangyayari sa West Philippine Sea at dapat humanap ng paraan para mapanatili ang kapayapaan at makatugon sa mga sitwasyon sa rehiyon. Ito ang naging pahayag ng Pangulo sa pag-welcome nito sa bagong talagang embahador ng Japan sa Pilipinas na si Endo Kazuya sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi pwedeng magbulag-bulagan ng bansa at magpanggap na parang walang nangyayari. Lain ng Pangulo na panatilihin ang South China Sea bilang lugar na malayang nakakapaglayag at nakikipagkalakal. Biruin nyo, mga kababayan, na napakaliwanag naman ang sinasabi ng ating presidente dyan. May nabanggit pa si PBBM na makikipaggera tayo sa bansang China. Wala. Ang sinabi lang ng ating presidente, hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan katulad ng ginawa ni Digong. Diba, mga kababayan, ano ba sinabi ni PBBM? Huwag magbulag-bulagan sa mga nangyayari dito sa West Philippine Sea, mga kababayan. Wala siyang sinabi na makikipaggera tayo. Napakaliwanag naman ang sinasabi dyan ni PBBM, mga kababayan. Ang problema lang kasi nung panahon ni Digong na nagbulag-bulagan sila, mga kababayan. Ano po, akala nila okay lang na makipag-agreement dito sa bansang China, mga kababayan. Akala nila kapag nakipag-agreement sila sa bansang China, uunlad ng malaki ang bansang Pilipinas. Pero nung ending, mga kababayan, may utang pa rin, mahirap pa rin. Diba? So napakaliwanag naman, mga kababayan, na hindi pinababayaan ng ating presidente yung responsibilidad na ipinaglalaban yung ating mga teritoryo, mga kababayan, pero idinadaan natin sa legal. Hindi sa pakikipaglaban, hindi sa pakikipagdigmaan. Kung hindi, sa legal na pamamaraan, mga kababayan. Ano po, na kung saan, iginawad sa atin yung mga teritoryo natural kaysa pabayaan natin, kuhanin natin at ipaglaban natin, mga kababayan. Kasi atin na yan Iginawad na yan sa atin mismo ng International Court, mga kababayan. So maliwanag naman. Ano po, na kung saan, mga kababayan, kung ano yung sinasabi ng batas, yun yung pinahahalagahan ni PBBM. Kaya niya ipinaglalaban yung ating mga teritoryo. Ano po, wag tayong tumulad dun sa sinasabi ni Roque na pabayaan na, unahin na yung mas karapat dapat unahin at pabayaan na yung barko na mabulok, mga kababayan. Bakit pa daw bibigyan ng halaga yung isang bagay na nabubulok na? Ayon yan kay Roque, mga kababayan, pero hindi ganun si PBBM Kailangan natin pahalagahan yung mga teritoryo natin, mga kababayan, at yung BRP Sierra Madre na nagsisilbi na pinaka-teritoryo natin na kung saan hanggat naando doon yung BRP Sierra Madre, yun yung magpapatunay na atin yung teritoryo natin na yun, mga kababayan. Na kung saan hanggat naando doon yung BRP Sierra Madre, hindi pwedeng kamkamin ng bansang China yung Ayungin Shoal. Ano po, so ngayon, mga kababayan, napakaliwanag naman nung sinasabi dito ng ating presidente, hindi tayo makikipaggera, pero ipaglalaban natin yung mga teritoryo natin at hindi natin kailangan magbulag-bulagan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. Diba? So anyway, mga kababayan, ipagpatuloy pa natin dito sa nakita nating balita pa na kung saan, mga kababayan, yung pangako, ano po, na kung saan magdadala tayo ng mga supply sa BRP Sierra Madre, magpapatuloy pa rin po sa kabila ng nangyari na pagwawater cannon sa atin ng Chinese Coast Guard, magpapatuloy pa rin po tayo sa pagdadala ng mga supply materials dito sa BRP Sierra Madre. So ito, i-play na po natin etong nakita nating balita galing sa News 5 Everywhere. Ano po, ito, i-play na po natin. Nangako ang Pilipinas na patuloy pong magsusupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabila po ng mga banta at mga haras ng China. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ito'y paraan para po igiit ang ating maritime claims sa naturang teritoryo. Nagbigay din po daw sila ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos Jr. kaugnay po ng mga gagawing aksyon ng Pilipinas. Makailang ulit po na binomba nga ng tubig ng China Coast Guard ang mga resupply boats ng Pilipinas patungo ng Ayungin Shoal. Madalas din po silang magsagawa ng mga dangerous maneuvers sa karagatan. Tinatawag ng China na Rinan Reef ang Ayungin Shoal na bahagi raw ng kanilang Nansha Islands. Idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pagbawi
Mamaya na yan mga kababayan, yan napakaliwanag naman po dyan. Natuloy pa rin yung pagdadala natin ng mga resupply materials dito po sa BRP Sierra Madre sa kabila ng nangyari na pagwawater cannon ng mga Chinese Coast Guard dito po sa ating mga Navy. Mga kababayan, ganon, ibig sabihin, hindi nagpatinag yung ating presidente mga kababayan sa ginagawang panghaharas nitong Chinese Coast Guard dito sa mga Philippine Navy natin. Ano po, bagkus na pabayaan natin yung BRP Sierra Madre, ipagpapatuloy pa rin po ng Administrasyong Marcos yung pagdadala ng mga supply materials dito po sa BRP Sierra Madre na makakatulong hindi lamang po doon sa mga sundalo natin na naando doon, kung hindi mga kababayan, dito sa pagsasaayos ng BRP Sierra Madre. Napakaliwanag naman po na kahit water cannon tayo, hindi pa rin natin pwedeng pabayaan yung BRP Sierra Madre at saka yung mga sundalo na nagbabantay po doon. Mga kababayan, yan po yung dapat ginawa dati ni dating Pangulong Duterte. Kaso nga lang mga kababayan, wala oo lang siya ng oo sa bansang China. Diba, so sabi dito, Kuya Jake, tanong lang po, bakit sabi ni Atty. Glenchong, tinraidor daw po ni PBBM si Xi Jinping? Kaya tayo hinahara sa pamamagitan sa pagwawater cannon. Kasi nga, ganito nga kasi madam. At napakaganda ng katanungan nyo, Madam Lynn Ice Official. Ganito nga po kasi, di ba may kasunduan nga si dating Pangulong Duterte sa bansang China. Yan ay nabasa natin mga kababayan kung saan, ito nga yan o. Wait lang pakita ko sa inyo. Eto yan mga kababayan o. Kaya kasi nagagalit sa atin ang bansang China kasi nga, meron silang pinapahalagahan na kasunduan. Sabi nga dito, eto Ma'am Lynn basahin ko sa iyo. Sabi nga dito, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte si katatanyag sa pangakong pivot sa China ay ginawa umano itong pagkakaunawaan sa China na ang Pilipinas ay hindi magdadala ng malalaking materyales sa gusali sa Ayungin Shoal. Sa madaling salita, sabi ng hindi kilalang opisyal na Chino na nakausap sa The Manila Times. Ngayon, nangako ang Administrasyong Duterte sa Beijing na hindi nila papalakasin ang Sierra Madre kung saan ilang beses na nakatalaga ang mga sundalo. Usok ng DFA, hindi nakakapagtaka ang nagalit ang Department of Foreign Affairs, DFA, noong Martes, Marso 12 bilang reaksyon sa kwento ng Manila Times sa di umano'y, eto daw, eto hindi pagkilos ng Administrasyong Marcos sa mga panukalang inormalize ang sitwasyon sa South China Sea. Ibig sabihin nun, ang iniisip kasi ng bansang China, nag-traidor tayo kasi hindi natin tinupad yung kasunduan na ipinagkasundo ni Duterte sa itinago nilang gentleman's agreement sa bansang China. Ang iniisip kasi ng China ngayon mga kababayan, yung Administrasyong Marcos ay hindi pinahalagahan yung kasunduan ni Duterte sa bansang China. Kaya tayo hinaharas ngayon. Ano po, kaya nga, di ba sinasabi ni Antonio Carpio, mga kababayan, na kahit hindi naman natin kilalanin yung kasunduang yan. Gaya nga ng sabi ko kanina, mga kababayan, pero may consequence. At yung consequence na yun, mga kababayan, ay iisipin ng bansang China na hindi tayo marunong tumupad ang bansang Pilipinas sa napagkasunduan. Kasi nga, merong gentleman's agreement sa pagitan ni Duterte at saka ni Xi Jinping. Mga kababayan, ngayon, kung hindi natin papahalagahan yan, kung hindi kikilalanin ng Administrasyong Marcos, ang consequence po niyan, magpapatuloy ang bansang China sa panghaharas dahil ang sinasabi nila at iniisip nila mga kababayan, hindi tayo marunong tumupad sa pangako. Ano po, so yan po yung tinutukoy siguro ni Atty. Glenchong na tinraidor natin ang bansang China, na tinraidor daw ni PBBM ang bansang China. Ang tanong kasi dito, pakitanong na rin kay Atty. Glenchong, ang tanong kasi dito, si PBBM ba ang nakipag-gentleman's agreement kay Xi Jinping? Si PBBM pa para masabi niya na si PBBM yung nag-traidor kay Xi Jinping. Diba dapat ang sinasabihang nag-traidor kay Xi Jinping ay si dating Pangulong Duterte kasi siya yung nakipagkasundo Ayan, maliwanag naman po na ang Administrasyong Marcos yung nakipagkasundo kay Xi Jinping, hindi po si PBBM. Ano po? Kaya ngayon nangaharas ang bansang China kasi iniisip ng China na yung kasunduan sa pagitan ni Xi Jinping at saka ni dating Pangulong Duterte ay hindi pinahalagahan ni PBBM at nag-traidor yung Administrasyong Marcos. Kaso nga lang mga kababayan, ang tanong dyan, si PBBM ba yung nakipagkasundo kay Xi Jinping? Di ba si dating Pangulong Duterte? Kaya dapat ang sinasabihan ni Atty. Glenchong ng ganyan, si dating Pangulong Duterte, hindi si PBBM. Ayun po, maliwanag po. I hope na nasagot ko yung tanong ninyo.
Ano po, so anyway, ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Dito sa isa pang topic na nakita natin na kung saan mga kababayan, ito yung sinasabi ko nung isang araw. Ang tanong, kaya bang imbestigahan ng Senado etong si dating Pangulong Duterte kung sakaling iimbestigahan ito dito sa Senate mga kababayan? Ganong ang sinasabi ng ibang mga senador, ganito daw, na kung saan mga kababayan sabi nitong si Pimentel, eto pakinggan po natin yung sabi niya. Sabi niya dito, Pimentel sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Duterte sa China, it is void, mga kababayan. So sa madalit salita mga kababayan, walang bisa yung gentleman's agreement ni Duterte. Ano po, so ngayon ito pakinggan po natin. Hindi ko pa nababasa yung resolution, but we will investigate according to the tenor of the resolution. Kung ano ba yung gusto malaman ng resolution. Ako lang, ang personal opinion ko lang is an informal agreement made by one Filipino with with a foreigner is not going to be binding upon the Philippines, no matter the position. Uulitin ko po ha, hindi lang po basta Pilipino si dating Pangulong Duterte, presidente po siya ng Pilipinas. Of the Filipino. So, I mean, wala. Ano yan? I mean, meron man o wala. Lalo na kung meron, meron nag-attempt that is not binding upon the Philippines. Yan, sir, si Marlon, sir. Sabi ng mga nag-comment, mga kababayan, eto, sabi dito, halatang may pinapanigan. Sir, pasingit po. Go, Marlon. Sir, pero what do you make of that supposed agreement, sir? Is it, as Senator Risa described, treasonous for you? Katraidoran daw. As a lawyer kasi, iba naman ang meaning kasi ng treason sa amin eh. So, in times of war lang yung treason. So, ang gusto ko sabihin, it could be unconstitutional, it could be unlawful, but definitely it is void. It is wala daw bisa, mga kababayan, sa madalit salita. Void. And then mabuti na yung malaman na, mabuti rin siguro this hearing will have a purpose in the sense that all foreign nations monitoring our hearings will get to know that should something like this happen in the future, that is void. Okay. A single Filipino, no matter the position in government, cannot bind the country in an informal, unwritten, unrecorded agreement, so-called agreement. So yeah, that should be the conclusion of the hearing. Sir, even if the president then is considered as the chief architect of our foreign policy. Sabi, no matter the position, because it is an informal, unwritten, unrecorded agreement. So, hindi nga ipagpalagay natin mga kababayan, tama yung sinasabi dito ni Pimentel. Ang tanong kasi dito, kahit sabihin natin hindi nga nakasulat yan, kahit sabihin natin na hindi nga recorded yan, ang nag-usap kasi presidente ng Pilipinas at saka presidente ng China. Ngayon, kahit sabihin natin walang bisa sa madalit salita, dun sa pinangakuan ni dating Pangulong Duterte, may bisa yon at yun yung pinangahawakan nila, yung salita ng dating presidente. Sabihin natin, kahit baliwalain natin yan, kasi nga wala namang bisa yan. Pero yung nakausap ng dating administrasyon, para sa kanila may bisa yung kasi presidente ng Pilipinas that time, yung nangako mga kababayan. Ngayon, since nangako itong si dating Pangulong Duterte kay Xi Jinping mga kababayan at pinanghawakan ni Xi Jinping at ng bansang China, ngayon yung pangakong yon, talagang pipilitin ng China na matupad ng Pilipinas kasi nga, kahit pa sabihin nating verbal yan, pangako pa rin yan. Nakipag-agreement pa rin si dating Pangulong Duterte. Kaya nga ang pakiusap ng sambayan ng Pilipino, dapat imbestigahan ninyo, Senate o kaya Congress, etong gentleman's agreement ni Duterte para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano pa
yung ibang nilalaman nung naging agreement itong si Duterte sa bansang China. Mga kababayan, kaya nga tayo hinaharas ngayon ng China kasi nga, ang sabi ng China, hindi tayo marunong tumupad sa napag-usapan, sa napagkasunduan, na agreement na kasunduan. Mga kababayan, yan po yung sinasabi, kaya nga hinaharas tayo. Mga kababayan, ngayon, kahit sabihin natin walang visa yan para sa atin, walang visa sa China. Mga kababayan, ano sasabihin nila? Wala pa rin visa doon? Ganong nanghaharas na nga? Kaya nga dapat, imbestigahan ninyo. Pero na lamang kung takot ninyong imbestigahan yung gentleman's agreement. At natatakot kayo na imbestigahan si dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung makikita nyo, di ba sabi ko sa inyo nung nakaraan mga kababayan, kung kaya imbestigahan ng Senado si dating Pangulong Duterte. Malay mo, kailangan may concurrence yan. How can the concurrence be given to a he said, she said the scenario? Di ba? Dapat yan, sir, may congressional concurrence yan dapat. Hindi, if it is a treaty, but how will we know if it is a treaty? It is a he said. Wait lang, basahin muna natin na itong kay Romeo Gavan. Oy, thank you sir sa napakagandang komento mo. Sir Jack, ang sinasabi ni Glenn Chong na di tumupad sa kasunduan si BBM nung magi-eleksyon pa lang. Diba si Glenn Chong todo suporta kay PBBM? Diba isinuwalat ni Glenn Chong ang kalokohan ng Smart Magic? Pero, ang gusto niyang posisyon, mga kababayan ang gustong posisyon ni Glenn Chong sa Comelec. Hindi niyo ba napapansin mga kababayan, bakit gustong-gusto ni Glenn Chong ang Comelec? At bakit gano'n na lamang yung galit ni Glenn Chong kay PBBM? Kasi nga hindi siya natanggap sa Comelec. At bakit yung sinusuportahan ngayon ni Glenn Chong si VP Inday Sara Duterte na tatakbo sa 2028? Kayo na yung bahala mag-connect mga kababayan. Pero isa lang yung masasabi ko dyan. Kung talagang dinaya yung Smartmatic nung panahon ni PBBM, nung panahon ng eleksyon, na kung makikita nyo naman mga kababayan na yung boto ni PBBM at boto ni VP Inday Sara Duterte halos hindi nagkakalayo. Mga kababayan, kung dinaya pala yon, ibig sabihin yung boto pala ni VP Inday Sara Duterte hindi rin pala totoo. Hindi, ito, tanong ko lang naman mga kababayan, kay Atty. Glenn Chong, paano niya patutunayan na kung dinaya yung Smartmatic, na kung saan kitang-kita na yung boto ni VP Sara at saka ni PBBM halos hindi nagkakalayo, paano niya i-identify na hindi rin nadaya yung kay VP Inday Sara Duterte? Kaya kung sinasabi niyang dinaya mga kababayan paano niya ipapaliwanag yon? Ibig sabihin kung ganun yung boto ni PBBM na nakuha dahil dinaya yung Smartmatic, halos hindi nagkakalayo ng kay VP Inday Sara Duterte, tapos sinasabi niya dinaya. Ano po dinaya? Minanaobra yung Smartmatic mga kababayan. Di dinaya din pala yung botong nakuha ni VP Inday Sara Duterte na ngayon ay sinusuportahan niya. Diba mga kababayan, sabi dito si Glenn Chong ang lumalaban sa dayaan kung anong kumandidato si BBM kay Vice President na si Lenlen ang nanalo kuno. Kaya nga siya nga nakikipaglaban. Ang tanong kung siya nakikipaglaban sa dayaan at alam niya na magkakaroon ng dayaan nung panahon ni PBBM, bakit hindi niya inilabas agad sa publiko? Bakit hindi niya sinabi na magkakaroon ng dayaan sa pamamagitan ng pagmamaniobra ni PBBM sa Smartmatic? Kung talagang ang layunin niya, labanan yung dayaan, labanan yung korupsyon ng pandaraya tuwing may eleksyon mga kababayan. Di dapat nung una pa lang sinabi niya na. Bakit kung kailan ngayon, hindi siya nabigyan ng posisyon saka siya naggangangal-ngal? Diba mga kababayan, napakaliwanag. Anyway, pagpatuloy pa natin. Said, she said scenario. So, mga ganyan, basta mga ganyang scenario, void na po yan. Lalo na binabind nyo po ang isang bansa. That is void. Kaya nga, mabuti na rin to kung may hearing tayo na ganyan, maklaro natin yung mga ganyan. So future leaders will not even attempt to do this. Or should the former president directly address this matter? Kasi so far, wala pa siyang official statement regarding this. If he wants to address it, he can address it. But the point is there is no record. So therefore, it does not exist. But definitely he should be invited to the hearing kasi siya yung principal.
Hindi naman he should be invited. If President Duterte wants to address this, he can address this. But my point is, kung napakahirap i-prove ang isang negative matter, ha? Paano kung ipapaprove natin sa isang tao na it did not happen? Wala eh. There is no record. There is no... Hindi. Medyo sablay dito si Pimentel, mga kababayan. Paano ipapaprove na nangyari yung secret agreement na yun, mga kababayan? Mismong si Roque na nga nagsabi, diga? Diba napakaliwanag naman, mga kababayan, mismong si Harry Roque na nagsabi na may gentleman's agreement sa pagitan ni Duterte at saka ni Xi Jinping. Doon pa lang kayang-kaya na nilang i-prove, mga kababayan, na may gentleman's agreement nga. Na kung saan, mga kababayan, mismong si Harry Roque at saka yung isang Chinese official, mga kababayan, ang naglathala na may gentleman's agreement. Kaya nga dapat, imbestigahan nila ito. Imbestigahan nila sa lalo't madaling panahon para malaman ng sambayanan Pilipino kung ano yung nilalaman ng gentleman's agreement na yon. Bukod doon sa hindi papalakasin yung BRP Sierra Madre, mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Ano pa tawag doon? There is no mention even nitong gentleman's agreement during his term from his office or from himself. So why are we going to believe it na meron? And then dadagdagan. Hindi, Attorney Panelo, natural hindi niya i-mention. Sa tagal ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte, kailan nyo ba, mga kababayan, kahit kayo isipin ninyo, nagkaroon ng secret deal o itong gentleman's agreement? Kasi yung secret deal itinago nila sa gentleman's agreement. Kaya nga sikreto, kahit matapos pang termino ni Duterte, mga kababayan, yung sikretong yon hindi pwedeng malaman ng publiko. At kahit kailan, yung sikreto hindi pwedeng mabunyag sa publiko. Napakaliwanag naman eh. Natural, hindi talaga mababanggit yan sa termino ni Duterte kasi nga, secret deal, secret agreement. Even if meron, that is void. So sir, anong merit ng investigation if that is the case? At least maklaro natin itong sinasabi ko na that should be the statement of principle, the statement of legal principle. And if not the former president, no individual. Alam niyo, mga kababayan, dapat etong si Pimentel ang mag-imbestiga kay Duterte sa Senado. Alam niyo, bibilib pa ako dito kay Pimentel at sa sunod na eleksyon kung tatakbo pa ito bilang senador, baka iboto ko pa. Kung siya mismo yung mag-iimbestiga, mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte, si Pimentel at saka si Raffy Tulfo. Si Pimentel, Raffy Tulfo ang mag-iimbestiga kay dating Pangulong Duterte hingil dito sa gentleman's agreement nito. Baka bumilib pa ako, mga kababayan. At saka itong yung magaling na senador din, sino ba pangalan nun? Jinggoy Estrada, mga kababayan. Kung yung tatlong yan na mag-iimbestiga kay dating Pangulong Duterte at saka kay Harry Roque, dito sa gentleman's agreement na ito, at kung yung pamamaraan ni Tulfo, na kung saan kapag pamali-mali yung sagot ni Harry Roque, mumurahin niya, talagang bibilib pa ang sambayan ng Pilipino. Tsaka ito, si Risa Ontiveros, mga kababayan. Pero, kung hindi nila kayang imbestiga si dating Pangulong Duterte, isa lang ibig sabihin yan, takot silang imbestigahan yung gentleman's agreement ni Duterte. Diba? Ipagpatuloy pa natin. No individual Filipino, no matter his or her position in government, can bind the Republic of the Philippines in an informal, unrecorded, unwritten, so-called agreement. Pero who should address that? Kung patawag kayo ng matuloy yung Senate inquiry, sino yung dapat ipatawag bukod kay former Secretary Roque? Bahala na yung chairperson namin or chairman doon kung sino ipatawag niya. Sa madalit salita, may imbestigahan ito, mga kababayan, at dapat naman nga. Kasi ang taong bayan talagang naghihintay yung nung magiging resulta ng imbestigasyon nila, mga kababayan, patungkol dito sa gentleman's agreement ni Duterte. At sana hindi lang sa Senado may imbestigahan ito, mga kababayan, pati sa Kongreso, sana maimbestigahan din nila
etong gentleman's agreement na ito ni dating Pangulong Duterte. Ano po, para malaman ng taong bayan, kasi biruin nyo, 6 na taon na namuno etong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At sa 6 na taon na yon, mga kababayan, nga ngayon lang pumutok yan gentleman's agreement na yan, yung secret deal na yan sa bansang China, na kung saan yan pala yung dahilan kaya tayo hinaharas ng bansang China ngayon, mga kababayan. Kaya dapat maimbestigahan sa Senado, hindi lang sa Senado, pati sana sa Kongreso, mga kababayan, para makita natin kung ano ba ang kayang gawin ng Kongreso at saka ng Senado para mapapanagot yung talagang lumabag, mga kababayan, ano po, na ipinagkasundo yung ating mga teritoryo, mga kababayan. Ano po, para mapanagot si Roque, etong mga kasamahan niya, kung talagang may nalabag po sila. Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga tinalakay nating topic, hingil po dito sa issue ng West Philippine Sea at saka gentleman's agreement nitong si dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, sang-ayon ba kayo na imbestigahan sa lalo't madaling panahon sa Senado at saka sa Kongreso etong gentleman's agreement na ito ni dating Pangulong Duterte sa bansang China, mga kababayan, na kung saan dapat mapapanagot yung talagang dapat managot, mga kababayan, kung talagang may nalabag sila. Ano po, comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo. Hingil po dyan, mga kababayan, ano po sa mga topic na tinalakay natin.